So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, for first impressions natin, yung affordable ngayon na 5G smartphone ni Oppo, ang Oppo A5 5G. Sulit kaya siya? Perfect ba yung specs niya sa kanyang price? Tara, check natin. Yun mga ka-J-Vlog, for today's content, ayan, itatakil nga natin yung bagong labas na Oppo A5 5G, ang affordable 5G smartphone ni Oppo. And yun nga, nasa POV tayo ng kotse kasi naghihintay kasi ako ngayon ng pasahero. Naghihintay ko kasi mother-in-law ko, kaya ayun, nag-vlog muna tayo at tatalakayin natin ng Oppo A5 5G. So itong smartphone na to ay merong SRP na 9,900, meron to SRP na 11,999 pesos or almost 12,000 pesos. Again, yan yung possible price na pwede nyo makuha siya sa mall. Pero magandang balita kasi sa online, pwede siya makuha ng 10,000 pesos. So, nakasale siya ng 10,000. Tapos pag clinic nyo pa yung ating special voucher, ito yung view products natin dito sa gilid ng ating video, there's a possible price na makuha nyo to ng 8,000 pesos. Kasi up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha na voucher sa online. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog, ang laki na madi-discount nyo dito sa Oppo A5 5G ngayong 10/10 sale or sa mga ibang sale pa. Basta dyan kayo bibili sa ating view products dahil up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. So yun nga, again, this is not a full review. Ito po ay first impressions lang sa mga bagong labas sa smartphone. Sisimulan ko na agad dito sa video na ito. Marami pa rin hindi mga gets. Kahit wala pa po unit, pwede tayo magbigay ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone kasi very familiar tayo sa mga specifications. Pero don't worry, kung galing naman kayo dito sa ating YouTube or subscriber kayo sa ating YouTube, binibili natin ang mga first impressions natin. Kasi ngayon, in order pa lang, gusto ko agad magbigay ng saloobin hanggang wala pa yung unit, maka-purchase na ang ating mga consumers. So again, dito muna tayo sa kanya specifications. The screen niya is 6.67 inches. Medyo masakit sa tenga. So hindi naman ako nagdadrive. Tanggalin na natin ito muna ng seatbelt ko. So yun nga, medyo nakakalungkot lang ang display netong Oppo A5 5G. Even kahit na 5G siguro to, it's not perfect. Nalagyan nyo to ng HD plus 720p resolution for a price na 10,000 or 12,000 pesos. So mamaya sa first impression ko, tatalakayin pa natin yan. Maganda naman yung protection ng glass niya. Corning Gorilla Glass 7 eye protection with 120Hz screen refresh rate at of course naka-punch hole display to. So OS naman out of the box, ang Android 15 siya with ColorOS 15. Yung chipset niya is very popular to na 5G entry level chipset, the MediaTek Dimensity 6300 with an octa-core CPU at yung clock speed niya up to 2.4 GHz as a GPU nakamali G57 siya. So para to compare, ang chipset ng Oppo A5 5G is parang chipset ng Samsung Galaxy A16 5G. Ano pa ba yun? Dimensity. Yung Samsung Galaxy A06 5G, lahat yan naka Dimensity 6300 yan. So pagdating sa camera, dual rear camera system siya with 50 megapixel main camera and an 8 megapixel front facing camera. Sad to say, hindi siya dual sear speakers. So single speaker siya up to 300% volume. Dalawang biometrics niya, which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Pagdating naman sa battery, meron siyang 6,000 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So mataas din ang protection ng kanyang rating. Nasa IP65 water and dust resistant. Then mga J-Vlog, nalalaman nyo na yung price specifications and availability ng Oppo A5 5G. Again, kung interested kayo makuha to ng below SRP at with special voucher, click nyo na itong view products natin dito dahil mura at bagsak presyo lang dito ang Oppo A5 5G. So yun nga ang una dito pag-usapan natin yung display. When it comes sa display, screen size, refresh rate, protection, needs of brightness, okay for its price at 10,000 pesos. Ang hindi lang okay is HD plus 720p. Even the Samsung Galaxy A16 5G with same chipset is nakalagay sila niyan ng Full HD plus 1080p. So again, for a price na 12,000 pesos SRP, hindi po talaga perfect maglagay ng HD plus 720p resolution sa ganitong price tag. Again, yun lang yung isang comment natin dito or yung con netong Samsung ng Oppo A5 5G is yung kanyang resolution.
dapat talaga minimum for its price na 10,000. Kahit nasabi mong 5G yan, dapat naka Full HD plus 1080p na siya. Pero yun, bumawi naman siya sa mga ibang specification ng display, at abangan na lang natin siya sa ating full review, dahil titingnan natin kung okay nga ba yung kanyang resolution, kasi minsan ganun eh. Pero hindi eh, IPS din kasi siya, hindi, wala namang pinag-iba. Kaya expect nyo when it comes sa resolution niya, hindi ganun kaganda for a mid-range or high entry level smartphone. Next yung chipset. So sa chipset is fine naman for its price, lalo na makuha nyo to ng 9,000, 10,000 Dimensity 6300. Pero may mga nag-offer na rin ng mga MediaTek Dimensity yung mga 7 series, di ba? Yung 70 series, mga ganyan. Pero the chipset na Dimensity 6300, so far okay yung performance yan. Pero sa price niya, nag-o-offer na ng maraming 5G ngayon na 5,000, 6,000 na Dimensity 6300. So sana mas binabaan pa siguro ni Oppo yung price. Yung SRP niya na 12K, hindi talaga perfect yan for Dimensity 6300. Dapat siguro mga 8,000 or 7,000 price range itong smartphone na to para mabagay yung chipset niya. Pero the performance of the Dimensity 6300 is okay, hindi lang bagay talaga sa kanyang price. Next mga ka-J-Vlog, yung RAM at ROM niya. So sa RAM at ROM, yun, skeptical din tayo for the 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Again, siguro itong Oppo para talaga siyang Samsung nun. Yung Samsung kasi ganyan na hindi kumbaga sabihin na nating overpriced. Pero nagsisale kasi si Samsung. Dito naman sa Oppo, yun nga, sa SRP niya, kung bibili niyo to sa mall, hindi talaga sulit 12K. Pag binili niyo sa online, 9K for 6GB of RAM. Kasi okay rin naman, skeptical medyo yung ibang consumers natin, pero again okay siya. Makuha nyo siya ng 8 or 9,000. Kasi iba nga, nag-offer pa nga ng 4GB, 128, 5G, I think 8K yun eh, 8K. Kaya okay naman siguro for a 5G device na entry level na magkaroon ng 6GB 128. Pero hopefully next year ma-offera nila na mas mataas sa RAM at ROM. At don't worry, the 6GB and 128 is the best minimum na for 2025 na pwede na natin magamit. Next, yung kanyang speakers. Medyo nalungkot lang ako sa speakers niya kasi dapat sa speakers is dual series speakers for its price. Mapa 5G man yan or 4G. Pero ang ginagawa kasi ngayon ng mga strategy ng mga brands is up to 300% volume, beyond 100% volume na okay naman, the loudness is there, pero syempre kahit anong lakas ng speaker mo, kung hindi naman magandang bass quality, hindi rin magandang quality, di ba? So mas magandang balance, mas magandang nagbe-blend yung bass tsaka yung loudness. Pero saan natin na marami na ako nasubukan na Oppo na single speaker na up to 300% volume, and okay naman, malakas ang speaker, pero hindi ganun kaganda ang bass quality. So let's expect na ganyan din dito sa Oppo A5 5G. Next is yung kanyang battery. Yung battery talagang pinaka the best din dito, 6,000 mAh battery capacity with 45 watt fast charging. So yung 6K mAh battery na in less than 1 hour lang kayang i-full charge yan ng Oppo A5 5G. So again, for its price, napakasulit ng 6K mAh battery. I think yan din yung huge advantage ng Oppo A5 5G sa mga ibang competitors yan na meron mga 5K plus mAh na 33 watts. Ito very convenient mag-charge at malaki yung battery niya. So pag nalobat kayo, pag naglalaro, charge nyo lang to ng maligo ka lang, kumain ka lang, mataas na agad ang battery percentage ng smartphone mo. And next, when it comes sa kanyang IP rating, so sa IP rating is tawag doon? Tumaas ng isa. Sana ginawa na nilang tatlo para naman increase protection 67. Siguro solid to pag meron tong IP rating na 67 or IP67, kasi ayun yung pwede natin masubmerge sa tubig. Again, 65 mataas man yan. Pa lang yan, water resistant pa rin yan, mga talsik-talsik ng tubig with certain kind of pressure, pero hindi pa rin po siya pwedeng malublob sa tubig, mga J-Vlog. So maganda rin naman, very welcoming naman na nadagdagan ng isa na rating, kasi usually ang nakikita natin ngayon is IP64, ngayon is IP65 water and dust resistant. So yun mga J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Oppo A5 5G. So hopefully nakatulong ito sa decision nyo. Abangan nyo na lang, bibili ako nito, gagawa tayo ng vlog when it comes sa pag-purchase natin ng mga smartphones ngayon. Abangan nyo na lang yung full review, game test and unboxing natin dito sa Oppo A5 5G. At kung interested nga kayo nito, sobrang mura na lang to sa online dito sa ating view products. I-click nyo na yan, hanggang mura
Again, mura dito pwede mo kuha ng 9 to 10,000 pesos with voucher compare sa kanya SRP na 12,000. Kaya dito lang kayo bibili, no worries. Official store po ni Oppo yan sa online. So abangan nyo na lang po yung ating unboxing, review, and game test sa Oppo A5 5G.